Upo ka na. Ano, 2x2. 2x2. Violente, mababa. Papaluin mo, ganon. Ganda nun. Anong gagawin sa 2x2? Ano ba yung napuntahan natin? Luis. Kasama ba ako? Kalimutan ko na. Ayun Yung na. mag-aano tayo tapos meron ka lang mag-aano sa atin. Magkukumpuni. Hindi kumpuni. Ano kumpuni? May 2x2 tayong hawak eh. Susugod ba tayo? Ano? Ano ko yun? Ano gagawin mo doon? Oo, sa'yo na, taka sa'yo na. Kayo ng dalawa. Yan. Pati ako nadamay pa. Tag-isa kayo sa 2x2. Nakikinig lang ako sa kwento nyo, tapos pati ako kasama. Sige na, okay na. Wala akong pera. Ayun. Balik ka naman sa pera. Tapos, sino yung nagtatanong sa inyo? Oh. Kawawa naman tong nanay ko. Kawawa naman yung itsura mo. Dalawa pa nakalahan. Paano yan? Paano uli? Paano? Paano? Ulitin mo nga. Huwag kang tumawa para ayaw mo magbigay, ha? Nang pambiling saging, oh. Paano pa? Saging? Ay, tama. Ano ba? Ice cream? Ice cream? Paano hingi? Oo, ngayon. Mungusol daw, tapos ayaw na. Ayaw na ulitin. Ayaw na. Ako ba talagang kailangan mo? Namimilipit na naman. Ayan na. Nananakit na. Nananakit na naman, oh. Papapulis ka niyan. Sa pilitan pala ito. Ito. Pag di ka nagbigay, masasaktan. Yung isa pa. Asa na? Asa na? Ikaw. Ako ba yun? Ayun, si Ma'am Carla. Ayun. Hindi Ako? nakaturo na yung daliri niya. Ang gagawin, kasama natin? Yan. Wala akong pera. Wala ka pera. Meron ka ba? Wala. Meron ka ba? Ganyan. Wala. Pinagal niya. Wala. Yung mga ano? 5 mahaba. Na ano? Ano ba gusto mo? Ay, wala akong gusto. Ay, tinatanong ko nga eh. Tangengot ka naman pala eh. Naku. Ano? Nang ano? Nang kung saan uuwi. Oo. Oo. Agoy. Oo. Sige. Ayos yung acting yan, pang 100 yan. Bigla nakatulog, no? Huwag kang hihinga. Lumalaki yung butas ng ilong mo. Ayun na. Ayan na. Nagugutom na. Nagugutom, bigla tulog na. Galing yung magano eh. Ano ba, taga nakatulog ba? Nakatulog ba siya? Hindi. Ay, yung mata niya tumitingin sa baba. Pwedeng artista? Ito na lang yung pera. Bigay mo na yung pera. Oh. Ba, talagang matigas Oh. Dilat. Dilat eh. Ito alam niya ito eh. Ay, ang galing eh. Ayun na, didilat na yan. Tulog eh. Ngingiti, wala didilat. Nakatulog yata. Hindi po. Gising. Ayun siya. Kilitin mo nga. Ahampasin ka niyan. Ay, wala pumikit. Tulog talaga? Pumikit lang talaga. Nakatulog. Nagkakwentuhan nakatulog. Nagdadrama pa siya eh. Nag-aarte-arte pa kunwari. Hindi ko nga nakuha eh. Sayang. Sabay pikit eh. Tulog na. Nakatulog nga.
Kwentuhan lang. Wala ko tulog. Biglang, galing ah. Pandesal eh. Paniwala na kami na ano ah. Tulog na eh. Asa ng pandesal mo? Nagaling. Nagising. Asa ng pandesal? Ayan nga. Gutom. Ayan nga. Nagugulong. Sabi na eh. Nagugutom na siya eh. Pandesal pala hanap. Nay! Nay! Pandesal. Yung mga palaman. Ano pa? Ay, pandesal. Ano ba? Galing eh, Nay. Galing siya, Nay. Sabay pikat eh. Nagugutom na ako, Nay. Sabay natulog kunyari eh. Kapag Chismis. nagtitishmis ka kaya talaga. Chismis. Hindi chismis. Wala ko tulog talaga eh. Talaga sumagot eh. Love you, ma. Eh, tumatawo. Kunwari nabibingi eh. Saan yun? Saan yun? Love you, ma. Kaya talaga, niloloko mo ako eh, no? Isa ka pa lang. Nandiyan ko pala. Nay, Nay. Ayun na naman. go. Ha? Cinco. Sino? Go. Napay pa. Inanay. Cinco. Hello guys. Ayan. Kakauwi ko lang from work. Luto na. Ayan, nakamarka pa yung guhit ng hairnet sa ulo ko. Luto naman ang hapunan. So, spaghetti. Easy lang, easy. Filipino style spaghetti. Manamis-tamis. Tapos naglabas ako ng giniling eh. Eh, marami yun. Yung iba gagawin ko siomay. Kaso nalimutan ko ito yung wrapper. Baka bukas ko na mabalot. Pero yung feeling magawa na. Magawa na today. Kami naman eh, sagad-sagad ang pasok kaya Lasing ko na siya nakao eh. ang dami. Mula Alas 6 siya pumasok. alas 6 hanggang alas 5. Baka nga hindi na kayo papapasokin ng Sabado. Hindi, ang dami pa rin eh. Long weekend kaya sa Monday. Ano nga this weekend? Canada Day sa Monday. Eh ako normal naman na wala akong wala akong holiday. Naghahabol talaga eh. Kaya ganun. Talaga. Pag meron. Meron. Pag wala. Pag wala, antay. Pero mga by August na baka Slow down kaya? Slow down. Sabi. Pag slow down naman kasi nyo, tapyas din naman ng isang araw eh, di ba? Tsaga lang. Iba-iba. Pag may nalas-malas kahit dire-diretso. Kal kami ng mga laruan. Nakita ko to. Ito. Sa Pilipinas pa galing to eh. Isa sa mga nadala ko dito. Nakatago sa basket ng gulay. Meron kasi ako nalagyan na inuwi sa trabaho na itinatapon na yun eh. Yung lagayan ng sugar snap piece na plastic siya na may butas-butas. Tapos naisasara siya. Inuuwi ko dati kasi yan. Lagayan ng mga bubot niya. Tinabi namin ni Jonas yung sa kanya yung mga Green Lantern eh. Pati ba kayo dyan? Nasa Kay katabi? Jonas. Ayun. Check na muna yung akin niluluto. Baka masunog. So yan yun. Nagisa na ako ng bawang sibuyas, carrots, tsaka ground pork. Tapos syempre hotdog. Tsaka yung sweet style na spaghetti. Sauce. Ito yung brand na available dyan sa SW. Sa Pinas din na product to eh. Pero usually kasi ginagamit ko Del Monte or yung UFC. Tapos dati nagmi-mix ako ng Italian at saka sweet style spaghetti sauce. Pero ngayon, ito lang ang available ko. So, pwede na yan. Kung anong available sa pantry. Yan na. Tapos na yung aking spaghetti sauce. Nilagyan ko to ng cheddar at saka Swiss cheese. Kaya hindi na siya ganun kapula. Parang medyo may pagka-orange na. Sarap yung maraming keso eh. Tapos ito yung para pang pang siomai. Na-ready ko na para pagkakain. Yan naman. So lang to, yung shrimp, shiitake mushroom, garlic, onion,
green onion at saka carrots. So, yan na. Luto na yung aming dinner. Gumawa na ako ng multigrain na garlic bread. Wala kasi akong baguettes. So, yan. Bihalaya ka dyan. Masarap ang ube halaya. Laging mukhang ube halaya pag ito suot ko. Pati sila naka-uniform ganyan. Hindi, kung kailan mo gusto gamitin. Ganun ba? Kasi kanina nga, di ba, nag-ihaw ang namin. Sobrang init kapag kayo naka-regular ako na shop jacket. Kaya sabi ko ito susot ko. Yeah. Naka-chat nga pala namin si Mami kahapon. Kagabi pala. Yeah. Nakakatuwa din. Kulit-kulitan, tulog-tulogan. Ayun, kaya lang, yung pinag-uusapan namin kasi si Ninya. Nung tungkol doon sa bahay. Hanggang ngayon wala pa rin Pero galing na sila. Galing na, di ba? Pero yun nga, galing na sila. Pupunta lang. Naghahanap sila na maglilis ng bahay. Wala, kasi mahirap yung wala nakatira na din, di ba? Sayang yung bahay doon sa Bulacan. Tsaka yung meron kasi kaming yung kumpare ko dati, bahay nila yan, tapos binenta nila, ginawang apartment. Ngayon, ang daming nakatira doon. Nag-hug sila ng mga basura kasi nga wala nakatira doon sa amin, tapos si John namatay pa. So, nag-hug sila ng basura, yung mangga namin na... Inaakyat yung kasi may Indian mango sa backyard doon. Ginagawa, inaakyat yung bubong sa may gilid ng yung bubong nun, hindi naman na yun, di ba? Pag lagi may naglalakad doon, di mayuyupi o kaya mabibigay. Hindi naman namin pinagdadamot yung mangga, pwede naman nila sungkitin. Kaso ngayon nga, wala naman nagbabawal doon. Kasi, nagsasabi din sa amin yung kaibigan namin na kapitbahay doon. Yung mga kababata namin na sila Apple, sila Ed. Nasabi yan, yung mga nandun, yung mga nasa apartment pa yung mga gumagawa nun. Kasi mga tiga doon talaga. Tapos yung dati namin presidente ng homeowners, ngayon yata si Kadodong, di ba? Sinabihan na raw yung mga nasa apartment na huwag nyo namang babuin yung yung bahay. Yung bahay kasi walang nakatira. Gaganyan na. Siyempre, disiplina kasi sa atin kahit na papano, medyo yung medyo mahihiya naman diba sa sarili. Ba't mo tatapunan ng ayos-ayos? Hindi naman bakanting lote. Alam naman lang may bahay, bakuran. Bakit? Tsaka kumukuha pa sila ng mangga doon, di ba? Kumukuha pa ng mangga. Mano ba naman na ayusin man lang nila na, nakakuha tayo. Huwag naman natin tapunan. May nagkukolekta rin naman ng basura doon sa subdivision namin. Medyo pangit pakinggan kasi nga binibidyoan nung mga kababata namin doon, mga kaibigan namin, tapos sinesend sa amin. Nakakalungkot lang kasi nga wala nakatira yung kinalakihan namin na bahay. Sila Ninya naman, di naman pwede doon tumira kasi nga ang layo naman para sa school ng mga bata, at saka baga nakasettle na rin sila ron Inaano ko ngayon kung it's either ipalis or ibenta na lang kasi wala rin naman talagang titira dun sabi ko, kahit papaano si Mami, hindi naman hirap na hirap sa buhay, pero natin yung nalalaan na taon niya, kumbaga yung enjoy na lang, pa-enjoy sa kanya lahat, kung yung pinagbentahan nun, total sa kanya rin naman yun. Yun. Ang hirap kasi kung paparentahan mo yun, problema rin. Problema pa rin yun. Kaya kailangan walang magbabantay. So, baka hindi lang din magbayad, mabaon lang sa mga bills ng kuryente, tubig. Dami nangyayaring ganun Kaya nga maganda ron, yung i-list na lang. May tumingin na actually yung kapatid niya, yung minessage ko na baka pwede kasi nagdadrive ng truck doon sa may RIS. Parang factory ng mga iba't ibang iba't ibang factory yung gawaan. So, nagdi-deliver siya ng mga ron. Sabi ko, baka may kakilala ka, gusto mag-lease. May nagtingin.
Kaya lang, hindi namin lang sila makakontakt. Sabi namin, si Ninya lang ang pwede. Kaso ang layo ni Ninya. Nung pumunta sila, wala namang susi. Hindi nakita yung loob kasi balak nilang gawin patayan. So, yun. So, sabi ko naman, okay pa naman yun. Okay pa naman yung loob nun. Oo, ayos last time na pinuntahan namin, di ba, napakita pa rin namin doon sa video na may mga nag-anoan, medyo mga tintals, pero madaling gawa ng gawin ng paraan. Kaya nga sabi namin, kumbaga, pagka pinalis, 2 years, 3 years, parang ganon. Pero may mga naglilis daw na 5 years doon So, depende sa pag-uusap nyo, tapos may power of attorney, mga ganun yata yun, di ba? Parang, siyempre, ang hirap din pag tumatanda na rin, di ba? Minsan, parang maisip mo, wala rin naman titira, at least kung kikitain nun, pandagdag na lang sa ni Mami, mga gusto niyang bilhin. Yung mga prutas, mga ganyan, mga... Although nagpapadala naman din kami ng allowance talaga. Pero syempre iba yung, mapakinabangan din niya. Oo, dapat talaga. Kasi sila naman yung kung kami lang din naman kasi, kumbaga, settled naman na kami rito, hindi naman na kami naghahabol pa ng mga ganung bagay na parte-parte doon sa di ba? Tsaka gaya niyan, dadalawa na lang sila. Sila lang ni Ninya natitira. Kaya nga. Kasi Ninya naman doon na sila nakatira din sa, Kangila Jet din naman yung bahay na yun. Established na pare-pareho pa yung mga gig ni Jet. Sa Manila rin. Sa Manila, kung magbubulakan sila, ang layo. Kaya hindi namin maisip kung ano magandang paraan doon. Kasi nga, ganun yung nangyayari. Nakakalungkot lang yung yung bahay na kinalakihan mo tapos biglang magiging empty. Ganun talaga Pero lahat kasi kailangan kumbaga mag-move on. Parang lang yun, parang mga ibon. Nag-umpisa sa mag-asawang ibon ng itlog. Maya-maya, nagliliparan na isa-isa yun. Hindi na bumabalik doon sa Kasi gumagawa na ng sarili nila. Gumagawa na sila ng sarili nilang pugad at pamilya. Parang ganun lang din yung mga tao, di ba? Pero may mga tao talaga, may pamilya talaga na super tight talaga na bumubuo pa sila na ano pangalan na? Yung parang tabi-tabing bahay. Compound. Compound, nagko-compound pa sila. Kaso malit ang pamilya niya. Malit lang din pamilya namin. Sa amin, yung bahay namin yun, kahit pa paano din mga kapatid kong 3 lalaki. Sila na yung nandun sa bahay. Kasi kami mga babae, kanya-kanya na. Ako dito, ate ko, Abu Dhabi. Yung isang kapatid ko naman, wala, nakarenta naman yun sa may, nakalimutan ko saan. Las Piñas. Sino? Si Dayday. Kalimutan ko sa inisip ko sa mahaba. Ay, Alabang ba, Las Piñas? Something ganun. Tsaka, isa pa rin dun sa namin. Actually, malaki rin ang pamilya namin yung Delstrinos. Marami rin, kumbaga. Pero kasi, hindi lang din, simula nung namatay kasi ang daddy, parang wala na. Parang bahala na kayo sa buhay niyo. Kumbaga yung daddy ang nagbibigay ng yung connection. Nung nawala. Yung side kasi ni Mami, katabi-tabi namin yung mga pininsa namin di ba? Nagkaroon ng kaso nung mga ngayon wala na rin, nagbinenta na rin nila yung mga yung mga property nila. Nagkaubos na rin nagkaubos na rin yung mga kapatid ni Mami. Kaya ayun, kami na lang natira. Mga pininsa na pamangkin, ganyan. Kaso iwalay na rin. Yung ibang pininsa ko kasi mga may edad na. Layo kasi ng gap, di ba? Oo, malalayo yung dahil gap. nga si Mami ang pinakabunso. Yung panganay nila, wala na. Kumbaga yung anak nung panganay, wala na rin, di ba? So, ang layo ng gap. At saka may konting sikreto rin yung namin yung tungkol sa pamilya namin di ba? Kaya... Sikreto, normal na sa Pilipinas na pinagdadaanan. Hindi, ibig sabihin ng time na yun Kasi nga US Navy yan, daddy Yan. Nakwento na ata natin yan. Hindi ko alam. Yung parang US Navy kasi yan, daddy Tapos ang... Chismis yan. Chismis yan.
Chika minute. Sige na, ikaw na magkwento. Total, ikaw naman ang... Ano ba lang ngayon? Hindi ko rin alam yun. Wala rin naman sinabi sa akin nung makabata pa kami. Hanggang sa nagkaisip na ako. Hindi ko rin alam na may mga kapatid kami na mas matatanda sa amin. Ibig sabihin nun, mga nauna, yun yung unang pamilya. Bali, pangalawang pamilya. Bali, pangalawang pamilya lang kami. Hindi namin alam na ganun. Pero si Mami yata, nalaman lately na lang din yata yun, ano? Nakasal na sila. Oo. Kumbaga nakasal na sila, hindi pumupunta ang daddy. Nagtataka rin ako noon kasi nung mga bata kami. Lagi yung mga pamilyang side ng ni Mami yung nasa bahay. Pag may mga okasyon, ganyan. Wala yung sa side ni daddy. Tapos pag yung kami, yung sa side ng daddy, wala kami mga pinupunta masyadong okasyon, mga gathering ng pamilya. Minsan Hindi kayo naiimbita. minsan may mga tanong, ganyan. Kaya lang, hindi naman. Yung pala, nung time na yun. Tapos tuwing every month, umaalis si Ate Letty. Si Ate Letty, yung yaya ko. Nag-aatid ng pera pala dun sa, Sustento. Oo, may sustento pala yung, yung unang pamilya. Pero hindi ko na-meet yung pinaka-nanay nila. Na-meet ko yung mga kapatid ko ron. Ayun. Actually, mga super established na sila yung isa. May hospital na siyang sarili sa Batangas. Tapos, siya, yung head ng orthopedic nung dati. Yung mga tiga Paranaque dyan. Yan. Kaya Paranaque yun. Baka may mag-search dyan. Search. Basta De Los Trinos. Hanapin nyo lang yung apelido na yun. Tapos ngayon nasa na sila nakatira. Sa California na. Yun. Tapos yung isang kapatid namin, naman siya. Yung isa namatay na lang, diba? Oo, yung isa yung parang si John John. Kamukha ni John John. Kamukha rin ni John John. Namatay na rin. Yun yung pinaka, nila, bunso. Ay, hindi yun ang bunso. Pangalawa. Ang bunso yung nurse Yun. So... Kaya medyo may conflict na nung nila. Kaya hindi niya hindi ka-close yung mga hindi namin side. Ganun ka-close yung side ng family ng daddy. Tsaka Although nakapunta ako doon, naisama ako ni Mami. Nung dumalo kami doon sa kapatid ni mga tsahin mo. Dumalo kami one time, na-meet ko sila once. Tsaka konting background din kay daddy nga. Yun nga, siya veteran siya ng ilang gera din, di ba? Na Vietnam, inabot niya yung Vietnam. Yun yung huling tour niya Tapos may konti sa Korea. At saka yung patapos na yung Japanese War yun, patapos na yun. So doon siya nag-start, bata pa lang siya. So yun, parang medyo mainitin ang ulo nun. Dahil sa gera laging minsan sisigaw yun na nagigising, natutulog, biglang sisigaw, ganyan. Ang tawag ng PTSD ba? Hindi pa, Hindi pa uso yun. Hindi pa uso yun. Pero yun. Tapos one time, ang tanda-tanda ako, hindi ko makakalimutan yun, nanonood kami ng TV nun sa second floor ng bahay namin. Tapos maya-maya may sumisigaw kasi may tindahan kami nun sa baba. Yung pala may bumibili na kapatid yata ng kapitan yun o pinsan. Tapos si Ate Letty, nagbabaraha. Di nagmamadali. Alam mo naman yan, di ba? Pag nagmamadali siya. Si Ate Letty, Binato siya sa mukha nung garapon, yung mga, di ba? Yung mga, titigas pa naman, di ba yung mga candy dati, mga malalaki yung garapon. Binato siya sa mukha. Dito tinamaan Buti nga, di nabasag yung mukha niya So, nagsisigawan na nandun yung mga tiyahin ko. Maya-maya tumatakbo si Mami, tinawag si Daddy nun. Yun na, nagsuntukan sila dun sa labas Navy. Tatlo yung kalaban niya dalawa, siya lang mag-isa Napatumba niya yung dalawa, tapos nagpipigilan na. Tapos alam na dating sundalo nga si Daddy, pumasok. Pero wala naman siyang baril nun. Ganun matapang syempre. Kaya nagkagulo-gulo. Kaya napalipat kami sa Paranaque.
Kasi nga, Doon lang kayo naging close sa kanila nung nalipat na kayo. medyo, tapos hindi rin naging close pinilit namin maging close, pero May kumbaga may gap kasi. ano pa rin eh. Pati yung mga kapatid niya ni Daddy parang hindi rin niya ka-close eh. So, yun yung simpleng storya ng ano nila. Bakit hindi ganun karami yung side na... Saka kung makita niyo yung ano namin, yung family namin, kahit ngayon nandito kami sa Canada. Kumbaga, wala pa rin kaming pamilya. Ang pamilya lang namin, parang tinuturing namin pamilya, yung mga close na kaibigan. Oo. Pero hindi pa rin ganun karami yung kaibigan. Wala, kahit kami, sa side ng family namin. May mga pininsa kami pero nasa ibang probinsya. Kaya kami lang nasa Bulacan. Kaya parang nasanay kami magkakapatid. Tsaka nasanay din kami nung parents namin na parang kami-kami lang. Although yung mga yun, pinsan ng side ng mami ko, mas na namin. Mas ka-close. Pero hindi pa rin sobra na lagi. Pero doon sa pagiging ganun, yung pagiging ganun na yung kumbaga yung malayo ka doon sa mga ibang pamilya, nagiging ano ka eh, Matatag. mas matatag, tsaka independent ka eh, parang Yung kakayanin mo. hindi mo kailangan ng tulong ng iba basta-basta. Correct. Yun. Ganda yung mga bata, sanay din na ganun. Kasi nasanay Nasanay kami sa kanila, sa mga magulang namin. Ganun talaga, pasa-pasa lang eh. So yun. Pero yung ano pala, si daddy niya, Pilipino yun. Kasi alam ko may comment last time. Half daw, may lahi daw pala kayo. Hindi. Pure Filipino. Pure Filipino. Pero yung lolo yung tatay ni Daddy, nakita ko yun nung buhay pa. Talagang mistiso, mukhang hindi Pilipino. De los Trinos, sa pinagmala ng De los Trinos. Pero malit ka pa nun. Maliit pa ako nun. Bata pa ako nung namatay yun eh. Ikaw, nakuha yung kulay ni Daddy. Alin? May time. Pumunti ka na nga eh. Dito lang yun. Yan lang naman guys. Na-chika lang naman namin kasi nga yun nga. Si Mami, nakachat namin sa mga alala mo. Tapos parang nag-recall lang ano yung mga bagay-bagay tsaka yung mga pinagdaanan namin doon sa bahay na yun. Minsan kasi parang... Kasi yung issue nga na ganyan, yung kailangan maghanap ng lease, parang sayang yung bahay, nakatahiga lang. Na pag-uusapan. Tapos yun nga, may pumunta raw na, minsan may mga pupunta doon. Meron kasi may mga tao na hindi makalet go doon sa isang lugar o isang bagay na sobrang mahalaga sa kanila. Pero minsan kinigailangan talagang bitawan mo eh. Kasi para makapag-move on ka doon sa next chapter ng buhay mo, kumbaga. Yun. Tama. Yung mga bagay na kailangan talaga ilat. Lahat tayo dumadaan lang doon. Sabi nga 100 years from now or 50 more years from now, wala na makakakilala sa'yo, wala na nakakatanda sa'yo. Yung legacy mo, wala na. Yung bahay na tiniran mo, may iba na nakatira. Yung mga sasakyan na masisira lang yan, bali wala yan, gamit lang yan. Pagdating ng araw na wala tayo sa mundo, maiiwan lang sa'yo yung yung pamilya mo na generation na darating. Baka nakakaalala pa o nakakatanda sa'yo. Pero kahit naman ginawa mo, wala na. Kaya yung dog tag ni Daddy, laging nandun sa susi ko ng sasakyan eh. Nasa kanya yun. Dala-dala niya yun lagi. Dala-dala ko lagi yun. Every time na magdadrive yung bago umalis, inaano niya muna yan, nahawakan niya muna. Parang, kumbaga, naging ano niya na yun eh. Naging ritual niya na yun. Hihimasin niya muna yung dog tag bago umalis. Awa ng Diyos eh. At least, inaitabi ka na na ala-ala. At saka yung mga pinagdaanan doon, mga time na yan, syempre. Kaya ka nandito dahil sa mga magulang mo eh. Tama. Yeah. Kung ano yung sila, yun yung reflection ng kumbaga ikaw yung bunga nila. Ikaw hindi nga nalalayo ang bunga sa di ba? Ikaw yung reflection nila, di ba? Ng buhay. Naging buhay nila. So, yun. Na-share lang naman namin. Pasensya na. Sana nagustuhan niyo ang kwento at ang konting kanyang chismis sa buhay. Chismis sa buhay, yan. Hindi, marami kasi hindi nakakalam di ba? Inaano lang, sinishare ko lang din. Kasi lang yung hindi story, naman... bakit ganon? Bakit ganyan?
Kasi ngayong bahay, unang-una, yun ang unang askasuhin. Yung mga taga Bulacan dyan, baka may makakilala kayo. Oo nga eh. Maraming mga taga Bulacan na nanonood. Baka may makakilala mag-list. Marami kasi mga industrial sa Bulacan, mga, di ba, industrial city. Maganda ka develop yun tapos maging tindahan na lang, di ba? Tama. Yan. Sapa na guys, maraming salamat uli. Gabi na rito, na? Nine. Alas 9 na. 9 o'clock. Yep. Sapa na guys, see you on the next vlog. Bye.